God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod yan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZS FEBC Radio TV at sa ating partner television, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at we can be reached po via text format ay GIA space then your message. I-text lamang ang inyong mga katanungan sa 0917-572-1754 at pwede rin po kayong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Magandang gabi at ako po si Peggy Lotto, ang inyong lingkod sa God is Able. Hello Malu, good evening. Hi Peggy, good evening. Nako, it's so nice to see you again here at God is Able. Pero before we start, alam natin we are celebrating Down Syndrome Association of the Philippines, no? Yeah. Yung Down Syndrome Consciousness Month of the Philippines, no? And ito po yung malapit yan sa puso ko kasi nga ako isang ina na may anak na may Down syndrome. Pero bago natin pag-usapan itong Down syndrome, ano nga ba ang God is Able, Peggy, para sa ating mga first timers na nakikinig? Ang God is Able po, so 10 taon na po kami at well, we partner with Christian churches po kasi po kami po ay namimigay ng mga wheelchairs, mga mobilities, kagaya po ng mga crutches ng mga walkers. Pero ito po ay ginagawa namin upang ang gospel at makilala ng ating mga PWDs and their families ang ating Panginoong Jesus. Kaya po ito ginagawa ng God is Able sa mga churches. Yun po. Yeah, and Peggy, na malapit na yung ating inaantay na family camp na ginagawa po namin taon-taon. Ito, excited ako lagi dito kasi talagang it's really a wonderful experience for the families affected by disability, no? So, sige, sayang ang oras. Introduce na natin ang ating speaker. Siya po ay malapit din sa akin dahil siya po ang president ng Down Syndrome Association of the Philippines. Suki na rin natin dito sa God is Able. And share niya sa atin. Isa rin po siyang ama sa isang beautiful young adult. Adult na ba si Adeline Lois and his other daughter si Beatrice and husband to Sunny. So, Luis Harder, join us. Hi, good morning Malu at kay Peggy and good morning. Sa magandang gabi sa lahat ng ating mga tagatangkilik sa ng God is Able. Oo, no, dahil ito ay napapakinggan sa buong mundo, so pwedeng good morning, good afternoon, good evening. Depende po kung saan po kayo nanggagaling. Luis, baka gusto mo lang bumati sa ating mga kasamahan sa DISAPI. Binabati ko yung ating mga officers ng Down Syndrome Association of the Philippines at yung mga members natin, yung mga lahat ng Pilipino na mayroong Down Syndrome at kanilang mga pamilya ng isang Happy National Down Syndrome Consciousness Month celebration, no? Ito yung ating buwan. So sama-sama tayo at ipalaganap natin lalo yung advocacy ng Down Syndrome Association of the Philippines. Thank you, Luis, and happy Down Syndrome Consciousness Month sa lahat po ng mga miyembro, sa lahat po ng mga magulang. I think napakaganda nitong ating pag-uusapan ngayon kasi probably there are still some parents who are not aware na merong tayong ganyang association, di ba? And Luis, can you tell us more about the association and ano ba yung mga activities nyo this February? Baka sakaling makasali sila. Okay. So una, let us batiin natin ng DISAPI ng 31st
anniversary. 31 years na ang Down Syndrome Association, no? And just a few days ago, we celebrated that yung ating 31st anniversary. So ang Down Syndrome Association is a non-stock, non-profit, no? And ang advocacy natin, matulungan natin yung mga kapwa natin magulang na nabiyayaan ng isang anak na may Down syndrome para makamove forward agad sila. Alam naman natin, Malu, di ba? Ang unang impact ng na pag nabalitaan natin na mayroong Down syndrome ang ating anak, para tayong na nininervyos, natatakot, and di tayo makagalaw, na nawawala tayo sa wisyo, parang ganun yan, So what we wanted to happen, na matulungan natin yung mga magulang na matanggap agad nila yung sitwasyon at manumbalik yung perspective nila sa buhay, na everything will be okay. Everything will be okay. Nandito, wag masyadong matakot, wag masyadong mag-alala. Dahil alam naman natin na wala namang nagagawang maganda ang takot sa buhay ng tao, kundi para tayong lalong nabubulag sa mga dapat nating gawin. So in the end, kawawa yung bata, hindi matulungan, kawawa din ang pamilya. So yan ang pinag-iingat ng Down Syndrome Association of the Philippines, maging kaagapay ng mga magulang na katulad natin, Malu, na to move forward para mabigyan ng magandang kinabukasan ng bata. Oo, Luis, habang kinikwento mo yan, parang nagpo-flashback sa akin, no? yung first, natin, yung unang beses natin narinig yung news, no? How it feels as a parent, no? Peggy? Sir Luis, no, bilang po isang ama ng merong Down syndrome, paano ito nabago ang iyong buhay, yung values mo, yung perspective mo sa life? Una, kasi siyempre, nung una, alam natin na merong PWDs, no? And we respect these persons, no? Pero wala sa radar natin na magiging magulang pala ako ng isang bata na merong Down syndrome. So parang mas nabuksan yung isipan ko. Una, natulungan kami ng association na matanggap namin yung kalagayan ng aming anak, no? Napaunawa sa amin na ganun pala yung Down syndrome, no? Kasi nga, hindi kakulangan pa sa kaalaman dati yan. Kaya lang, nabuksan din ng ating mata na meron pala tayong mga kababayan na masigit ang pangangailangan, no? Hindi lang naman kami ni Malu ang may anak na may Down syndrome. Marami. Kasi 1 out of 800 births, merong isang bata na may isisilang na merong Down syndrome. So marami tayong kababayan na merong mga pangangailangan para mabigyan nila, una, ng tamang pangangalaga para sa kalusugan ng bata na merong Down syndrome. Pangalawa, yung community, kailangan din nating buksan ng isipan ng community natin, ng society, na maging handa sila na tanggapin ang ating mga anak, and to make the community safe also. Una, yung family, safe yung bata sa family, and also the neighborhood, and also the community. So maraming dapat gawin, pero let's take this one step at a time. And I think that the association is doing a lot of good things. So malayo-layo na rin narating ng DSAPI upang mabuksan ng isipan ng mga mamamayan Pilipino tungkol sa kalagayan na tinatawag na Down syndrome. So I guess po, no, ito po yung pagiging presidente. Ito po yung yung pagiging presidente niyo sa loob ng Down syndrome. Pero po yung bilang ama po, paano po na change yung values niyo, yung perspective niyo? Kasi it's more of yung kanina pong sagot niya, it's more of yung dun sa community and how do you want it to run sa ibang tao. Pero yung sa sarili niyo po, ano po yung nabago bilang ama? Mas naunawaan ko yung, as a Christian, di ba, naririnig natin lagi yung unconditional love, no? Naririnig natin yan. So, para sa akin, lalo kong naunawaan yung kahulugan ng unconditional love. Kasi si Adeline Lois,
Una, hindi basta sa tinanggap ko siya, minahal ko talaga siya. Minamahal namin siyang ng mag-asawa na na itong batang ito, she may be different from other kids o dun sa ibang anak ko, pero um, yung mas naunawaan ko na ganito pala ganito pala kaganda yung pagmamahal, ganito pala kaganda yung pag-ibig na makita mo lang tong bata na 'to, makita mo lang tong tao na 'to na maski na marami kang naging problema sa opisina o sa ibang responsibilities, 'pag nakita mo siya, 'pag ngumiti na, niyakap ka and everything changes, gano'n. So, I don't know how to explain this, pero nag-iba talaga ang pananaw ko sa buhay. Parang nung una akala namin mag-asawa, paano na yung buhay namin? Eh, may anak kami na merong kapansanan. Pero yung pala, si Adeline Lois, catalyst pala siya. Siya pala ay isang gift ni God na, he's a gift of God na pag binuksan mo, and then you'll see, mas marami palang magandang kaganapan sa buhay natin, gano'n, ano. Kasi meron tayong mga standards, kaso nagkaroon tayo ng isang anak na parang sasabihin natin, hindi siya standard, hindi siya pasok sa standard. Pero actually, she's extraordinary because she was able to open up more beautiful things about life. So, ganon. I become more appreciative of life dahil kay Adeline. Ganon. Yun. Amen. Nako, Luis, talaga. And I'm sure a lot of parents with, hindi lang parents of people with Down syndrome, but parents of people with disability, nakaka-relate dyan, no? Kasi, kaya nga sila tinawag na special kasi there's really something special about them and God can use them in a very special way to mold our character, to change our priorities, to teach us to love unconditionally, sabi nga ni Luis, no? Jesus' name. So, The internet, Luis, in the name of Jesus. Luis, yung bilang presidente na, you've been a president of DISAPI for, I think, about 5 years na, no? Yeah. Siguro yung mga nanonood ngayon, probably have not heard about DISAPI and they are parents of people with disability. What can they get from the association? Ano ba ang activities dyan at meron bang membership fee? Ano ba ang benefits niyan of joining it? Yeah, nabanggit ko na kanina, no? Ang DISAPI sa parent support group, no? Na kailangan maalalayan natin ng mga magulang na makamove forward agad, maunawaan nila yung kondisyon ng kanilang mga anak, ganyan, ano. And kasi sabi nga, the truth shall set you free, di ba? So, yan yung isang advocacy ng Down Syndrome Association Philippines. And regarding membership, very minimal naman ang membership fee niya, no? Very affordable. Sometimes, siguro sabihin ko na rin minsan may nag-aabono na lang para maging member yung no? Alam naman natin na marami tayong mga kababayan na may anak na may Down syndrome and then financially challenged pa. So it doubles the burden. So we really wanted to help. And meron tayong mga seminars, early intervention seminars, and the pandemic has not stopped the association from performing its duties, no? Alam mo yun, Malu, marami tayong ginawang mga webinars during the pandemic. So, nabuksan yung opportunity na pagka pala webinar, mas marami tayong na-boast kasi nationwide na. Minsan, global pa nga, may mga umaten na nasa ibang bansa, no? So, tuloy-tuloy lang. And meron tayong happy walk, ganyan, and we have this fundraising na golf tournament, katatapos lang yan. Pero sa ngayon kasi, meron tayong mga projects sa asosasyon, no, other than the public information about what is Down syndrome and how to take care of persons with Down syndrome. Now the association has moved forward. Meron na tayong mga partnership, no? Meron na tayong Malu nito, yung United for Down na tinawag, it's a medical mission
na ginagawa natin every year. Pero during the pandemic, hindi natin ito nagawa. Pero ngayon, babalik na uli ito. Babalik na natin uli ito. Pero mas expanded version. Kasi ang gagawin natin ngayon, ang project natin ngayon, we are working with the cardiologists and several doctors like mga ENTs and optometrists na bibigyan natin ng gabay. Kasi alam natin na most children with Down syndrome have medical conditions, no? So may Down syndrome ang bata, may medical condition, tapos ito pa yung isang problema, you are financially challenged. So the association is working out, not giving out help financially, but guiding the parents kung sino yung mga pwede nilang lapitan. At saka yung mga packages, medical packages ng government sa PhilHealth, like the Z package, na pwedeng mag-benefit yung mga bata na may Down syndrome, lalong-lalo na yung may mga CHD or congenital heart defects, no? Na alam naman natin, pag kailangan ng opera, immediately, o $500,000 agad yung kailangan na pera dyan. Pero if we will be able to guide them kung sino yung mga dapat lapitan sa government at avail yung mga government na medical facilities, then it will be a big help for them sa mga parents na to na siguro very minimal na lang yung babayaran nila sa hospital. I think as a president of the association, isa ito sa nakita ko na napakalaking problema ng ating mga kababayan na mayroong anak na mayroong Down syndrome. Another thing, yun na ginagawa natin, we are engaging some corporate, mga corporate enterprises to open up their doors para at least may experience man lang ng ating mga anak na may Down syndrome na paano maghanap buhay to lead productive lives, ganyan, no? So, yeah, in 31 years, medyo malayo-layo na rin yung narating ng DSAPI. Yeah. Praise God, no? Ang ganda ng mga programs ng DSAPI, and alam ko yung mga medical mission noon, libre yan di ba? Yung mga bata pumupunta sa Unilab pa yata, if I remember it right, no? They get free consultation, minsan may mga libre pang gamot, di ba? Diyan sa Unilab. You partnered with Unilab as well, di ba? Tama ba ako? Oo, very supportive naman yung Unilab sa atin. So meron tayong mga ENTs coming from PGH, kapatid ni Chairman Elmer yung si Doc Joey La Peña. So dinadala niya yung team ng DSAPI para ma-check up yung mga pandinig ng mga bata. Tapos meron din tayong partner na mga optometrists. Napakaganda nung gagawin nila sa March, no? Parang check up yung mata ng mga bata, and then they will be given free mga salamin, libreng salamin, gano'n. Libreng check up, libreng salamin. And we will be able to engage several optometrists from all over the country. So this is not just a one-day mission or medical mission. Annual na to, kasi merong mga accredited optometrists all over the country na pwedeng puntahan ng mga members ng DSAPI. Pupunta sila doon with referral from the association, and then libre na yung check-up, and hopefully libre na din yung salamin. Sana. So Luis, common ba sa taong may Down syndrome yung magkaroon ng problema sa eyesight or even sa tenga? Common ba yun na mahina ba ang pangrinig nila o malabo ba ang mga mata nila? Hindi naman siya so common, pero may mga cases na gano'n. Halimbawa, parang nababanlag sa mata. We're talking about mata. Yung nababanlag o may katarata o talagang merong poor visuals, ganyan, And kailangan lang, nalalagyan naman sila ng contact lens, nabigyan sila ng salamin. It's treatable actually. Kaya lang, sabi nga, kailangan early intervention. Kailangan patignan mo agad para pag matignan, so mabibigyan ng tamang o kaukulang practice na
na dapat gawin para mai-correct yung visual problems ng bata. Ganon din sa sa pandinig, ganyan din. Meron tayong mga cases na totally may hearing impairment yung bata, ganon. So pag alam natin yon, dapat mabigyan siya ng hearing aid. Otherwise, di ba alam naman natin yung mga batang may Down syndrome, may speech impediment yung mga yan. So kung hindi siya nakakarinig, lalong maging mahirap yung trabaho ng speech pathologist para tulungan siya na makapag-communicate. Not necessarily speaking, but communicating. Ganda. Sir, bukod po mga serbisyong sinasabi nyo, no, doon po ba sa mga members ng association, makakahingi po ba sila ng tulong pagdating po sa paghahanap ng trabaho? Meron tayong mga programs, no? Meron tayong mga programs. Katulad halimbawa sa Unila Foundation, no? Kaya lang kasi nung pandemic naapektuhan itong mga programs na to. Pero I think we're slowly grinding back to the groove, no? Yung Unila Foundation, meron sila yung South Star Trust. Talagang full employment yun. I think we have like 6 or 8 members na fully employed ng South Star Drugs. Nakabalik na sila. They started working again and really working, like they report 8 hours a day and 6 days a week. Nagtatrabaho talaga sila doon, and then they get salary, no? Hindi allowance, salary and allowance yun, no? Talagang employee sila, then they get all the employee benefits. Meron silang PhilHealth, meron silang SSS, ganun. Di ba ang ganda? Di ba? Kaya naman pala Pwede naman pala di ba? Ayan, and yung overdose naman, this is a pastry shop. And masarap yung mga tinda nilang mga pastries. Na ganun din, it's a full-time job for young adults with Down syndrome, di ba? 8 hours a day, 6 days a week, full package ng employment, sweldo, allowance, and benefits, and sick leaves, and things like that. And ngayon, yung isa, maganda din, yung Shakey's, no? Shakey's naman, it's more of a corporate social responsibility for them. But we want to thank this company for opening up their doors, no? Dahil nararanasan ng ating mga anak kung paano maghanap buhay. Hindi naman talaga full-time like 8 hours. Ano lang yata, 3 or 4 hours lang sila nagtatrabaho. And mga 3 times a week lang, but they also get allowance, no? So, ano nangyayari pag nandun sila? So, busboy sila, they serve food, they keep the menus, they greet the people, the customers, and things like that. And it works both ways, no? Maganda yan para sa mga batang may Down syndrome. Maganda yan para sa mga pamilya na may anak na may Down syndrome. Pero maganda din yan para sa kumpanya. Dahil very positive ang public response. No? Tuwan-tuwa yung mga customers na, wow, ang galing naman ng Shakey's, ganito, no, 'di ba? And yung mga nagtatrabaho sa Shakey's na mga members ng Down Syndrome Association, nakakatanggap din sila ng mga tips. Bibigyan sila ng mga tip, no? They're not obliged to give tips, siguro, but in appreciation dahil sa tuwa ng mga customer. So, in that case, parang favorable din dun sa kumpanya that they are getting positive public response from their corporate social responsibility, like giving opportunity for persons with Down syndrome to experience working. So it works both ways. It's good for us. It's good for everybody. And sana lahat ng kumpanya sana ganyan, no? Ang ganda, no? Ang ganda-ganda nung programang ito, and minsan naiisip ko nga rin, ano kaya yung mga nagiging experience nitong mga batang ito
Curious lang ako, Luis, no? Yung, you know, was there a case na kunyari nagtrabaho yung bata na with Down syndrome and meron ba siyang nagawang pagkakamali or nakabasag ba siya or what? How does the management respond to this? Curious lang ako. Well, so far we don't have any reports na ganito, no? Ayan, wala tayong naririnig kasi una bago nila ilagay yung ating anak diyan sa lugar ng hanap buhay, they are properly trained, no? Tinitrain sila. And other than that, meron silang shadow worker o companion sa trabaho na more or less is guiding them, no? Tinutulungan din sila sa kanilang trabaho. Pero at saka ang ginagawa kasi ng mga kumpanya, ang ibinibigay sa kanila yung kaya nilang gawin na trabaho, di ba? So nandun sila nag-arrange sa South Star Drug, nag-arrange sila ng mga gamot, no? Yung iba, nagkakahera pa yung iba nagkaka-share sila. Nag-aabot sila ng gamot, no, sa mga customers, di ba? So these are the things that na pwede nilang gawin. And sa overdose, ganon, nagsiserve yung isang overdose na napuntahan ko, nagsiserve ng pagkain yung ating member doon, ganyan. And kumukuha siya ng order sa mga customers, right? And sa amin, for example, when si Renz ay nasa office, ganun, he does office job, messengeriyal jobs. Hinahatid niya yung mga documents from one person, and pinapitin ang dala-dala niya yung mga dapat kong pirmahan, ganon, and yeah, minsan minamasaya ako, ganon, and he's one of the guys pagdating dun sa trabaho. So, ang siguro the message that we wanted to tell itong mga companies na to, open up your doors. Itong mga batang may Down syndrome, itong mga young adults, they're capable of working. And as long as do not expect too much. Sabi nga, parang ibigay mo sa kanila yung mga trabaho na kaya nilang gawin, no? Let's say, hindi naman sila pwedeng corporate lawyer, hindi naman sila pwedeng accountant. Pero they can be somebody in your office who will be able to do the many things, or do it intentionally. Like for example, ako ang pangarap ko kasi, sabi ko, itong mga batang may Down syndrome, you will see them sa pharmacies, makikita mo sila sa mga hotels, makikita mo sila sa mga restaurants. But I think they're also capable of doing work sa loob ng isang manufacturing company. Ganon. Like, they can do segregation of products, they can do cleaning, they can do some manual printings, ganyan, di ba? So you give them jobs na appropriate para sa kanilang kakayanan. Yung kaya nilang gawin. Kasi, I'm not really expecting something much from them. Pero gusto kong bigyan sila ng opportunity na ma-experience nila yung ginagawa ng iba nilang kapwa-tao, like being productive in life. Yun. So be intentional about it. Parang isipin mo, ano ba yung pwede kong gawin? Ano yung pwede kong gawin para sa kanya? Let's say, I have a company. Ano ba yung pwedeng gawin ng batang ito sa loob ng aking kumpanya? Ganon. And napakaganda. Yeah, I will make the environment or the office or the plant, yung manufacturing plant, safe for them, ligtas para sa kanila, at merong mga functions, mga chores na, or mga bagay na kaya nilang gawin, like they can do packaging, they can do printing, they can do segregating, and things like that. Yeah. Kung hindi nila kayang magtrabaho ng 8 oras, di gagawin natin 4 na oras lang yung trabaho nila. Ganun lang. Kasi
Tama naman Malu, kasi syempre yung mga limitations din nila ang iko-consider din natin, 'di ba? Like yung nga sinabi ni Sir Luis na may mga bagay na hindi sila maaaring kung for example, yung mga siguro yun na yung mga rigid works na talagang mahihirapan din naman sila. Ang mahalaga is binigyan sila ng opportunity na kung ano yung bagay na fit for them, yun ang maibibigay sa kanila. Kasi ang importante is mabigay yun sa kanila, hindi yung gusto natin. Hindi po ba, Sir Luis? Tama, oo. Tsaka very small lang naman sa small percentage of your siguro employment population mo, baka wala pang 10% yan di ba? No. Yeah. Pero alam ko merong isang toothpaste company na talagang they're employing PWDs like yung tawag dito persons with autism, tapos yung nahihirapan magsalita, ganyan. So they're employing or merong hearing impairment, they are employing. So ibig sabihin, ginagawa nilang yung area ng trabaho, ginagawa nilang workable and safe for persons with disabilities. And I'm sure it's very fulfilling then for the employer kasi nakakatulong sila tapos nagsispread pa sila ng awareness and it's helping also the other employees to mold their character. Natututo rin yung mga kasamahan nila to love unconditionally. I'm sure napapamahal din sa kanila yung taong may disability, no? Nagkakaroon sila ng compassion, no? Kasi I think yan ang kulang na yata ngayon sa mundong to dahil people today it's all about I, me, myself But it's through people with disability that God uses them to teach us empathy, compassion, generosity, di ba? Diyan tayo, kaya nga sila special, kaya nga sila blessing sa atin no? Yun. Luis, yung gusto natin i-share din yung mga pictures na mga nagtatrabaho sila. As we show the pictures, maybe you can, Luis, explain lang kung ano po yung experience nitong mga batang to. Tedel? Sige. Yeah. Meron po tayong mga kung kayo po'y nanonood dito sa Facebook at makikita po ninyo. Sige, Luis. Okay, ito yung Love Them Down na project ng Shakey's ngayon nag-open up, nabuksan na uli ito and yung ating mga members ay nakabalik na dun sa kanilang mga branch Shakey's branches kung saan sila nakatalaga. No, ang actually tuwan-tuwa yung management ng Shakey's dito dahil gusto noon mag-start ng pandemic, mga 30 na yun 30 branches na all over the nation. So ang target ng Shakey's is 100 branches, no? So magandang magandang window para sa mga persons with Down syndrome na makita na hindi lang ng kumpanya kundi ng public mismo na kaya pala nila magtrabaho. Ganun. At we are so hospitable at yung mabait baga, malalambing, no? Ganon. So nakikita ng public yung kanilang personality and character. And nabanggit nga ni Malu, napakahalaga na makita yung social life ng isang bata na may Down syndrome ay ma-develop sa pamamagitan ng kanyang activities with the community. No, kasi nabubuksan din ang mga mata at isipan ng mga taong nasa paligid na okay naman pala sila. Hindi pala, actually, sa experience namin sa office nung pumapasok si Renz doon, even yung mga kapitbahay namin ng mga offices, naging karang kaibigan ni Renz Nakilala siya ng mga security, ng mga housekeeping. Tapos si Renz, he can use the elevator kasi nasa 9th floor kami. Na he uses the elevator, pupunta siya sa mga convenience store, bibili siya ng pagkain niya, ng lunch niya, and then say hi, hello, ganon. And then eventually we just parang I have observed
Hindi lang among our inside the company, even the people outside the company, naging kaibigan si Renz. Ibig sabihin, nabuksan ng isipan nila na Renz is also a citizen of this country and he deserves respect and recognition. Yun yung isang magandang nangyayari kapag ka ang isang bata na may Down syndrome ay nakakapaghanap buhay din. Alam mo, Sir Luis, no, we remember years ago, we interviewed you dito and then you said na parang meron kayong hinire na isang person with Down syndrome. So ano po yung experience niyo sa kanya? How was it, yung feeling niyo, yung experience niyo na during the office hours, kumusta siya? And kumusta yung mga sa ka-workplace niya? Okay. Ano yun it's an eye-opener para din sa sa human resource department namin kasi it's a challenge for Chinali. We have to get this guy. So, and eventually we found out na may yung kailangan kumuha siya ng SS, SSS, ng PhilHealth and things like that. Kailangan magbayad siya ng tax. Pag ginawa namin siyang regular employee. So these are the parang impediments na nakita namin na dapat naming ayusin. Or dapat namin, these are the things that we have to address. Paano kung magiging full-time employee itong bata na to, no? And for me, ang karanasan ko doon, it's possible. It's possible. Pwede. Hindi imposible na maging productive ang buhay ng isang tao na may Down syndrome. Kasi when we train Ren sa trabaho, nagagawa naman niya Nagagawa niya yung messengeriyal jobs, if ito ilagay mo dito, mag-segregate ka diyan ng mga products natin, and ito ilagay mo sa mga supot na ito ilagay mo sa mga kahon na ito para bago i-deliver ng ating So he can communicate, Renz can communicate. And lahat nung nasa isip ko dati na kayang gawin ng isang tao na may Down syndrome, nakita ko with my own eyes na kaya pala niyang gawin. No, kaya niyang gawin. Kaya lang, we have to prepare the community. For example, transportation, ganon. So, medyo malaking trabaho pa siguro na gawin natin ligtas yung community para sa mga tao na may kapansanan, lalong-lalo na yung mga may Down syndrome, no? So, sabi nga, it takes a village to raise a child. And totoo pala yung kasabihan na yun, it takes a village to raise a child. No, na hindi lang pamilya, kundi kasama ang buong community para maging ligtas at maayos ang environment para sa mga tao may kapansanan. Luis, you shared a photo, no? Baka Edel, if you can show also yung photo mo, Luis, with your yung nagtatrabaho sa inyo sa office ninyo. Si Renz, Si Renz, oo, yan. Yeah, sige, you wanna share lang Luis? Okay, yan si Renz, no? Pagka may mga exhibitions kami, trade shows, kasama yan. Siya yung greeter namin. Sa office, ganun din. He reports like 8 hours a day din, ganun. And he does a lot of things. He cleans the tables, sweeps the floors, cleans the windows. And busy guy si Renz doon sa office natin. He does a lot of things. And ngayon nga, may project din ako kay Renz kasi gusto kong makabalik na rin siya sa office. Pero I'm working on a project. Na hindi lang si Renz ang mabibigyan ng pagkakataon na maghanap buhay. Kundi marami pang mga bata na may Down syndrome. Yeah. Praise God, no, Luis. If Edel can show the slide yung may golf ball, tsaka I want to say something about that. Yan, no?
itong golf ball na to, tsaka yung golf ball marker, tsaka yung tee. Malu, you're a golfer, if you're familiar with these things, no? Makita niyo ang tatak ng bola, happy ball, yung tatak ng ball marker, happy ball, tapos sa tee, it's I support this happy. And then I bought a machine. Itong machine na to, ang tawag dyan, pad printer. Manual yan. So it can be operated by a person with Down syndrome. Kasi parang ano yan, parang slot machine lang yan. Yung sa mga casinos, di ba? So, pag nakasit yan, nandun na yung bola, matatatakan na siya, ganyan, di ba? And then, yan yung mga kayang gawin ng mga bata na may Down syndrome. Mga simple production operations lang. Printing, and then cleaning, segregating, packaging, and things like that, no? And then, it will be income generating for them also, not necessarily for my company, but for itong mga tao na to, itong mga bata na may Down syndrome. So, kaya nilang gawin yan. Intentionally, no? Again, I will use the word intentionally. Bakit hindi automated machine ang ginamit mo? Kasi delikado sa kanila yung automated, baka maipit yung kamay nila doon. Ito, manual lang to. So, pag manual, kaya nilang i-operate yung machine. Di ba? So, that is what I'm trying to say. Intentional. You have to be intentional about the things that you... Bakit yan? Pwede ka naman mag-manufacture ng marami. Hindi naman manufacture ng marami ang gusto ko. Gusto kong mag-manufacture, konti lang, yung sapat lang para itong mga batang may Down syndrome, they have something else to do. And to showcase their capabilities to other companies na kaya pa nilang gawin yun. Bakit hindi ko gawin yun sa kumpanya ko? That is the message that we wanted to send across other companies. That our people are able. Diba? Yeah, I agree with you, no, yung sabi mong intentional. And I think that's it's easy to say, pero mahirap, no, kasi parents today are very busy. They need to make ends meet. Kailangan lang magtrabaho, di ba? Pero ang pag-aalaga nga ng isang taong may disability, katulad ng may mga Down syndrome, effort ka talaga di ba? You have to get out of that comfort zone and intentionally be involved in their world. Kailangan mo pasukan ng mundo nila para maintindihan mo sila di ba? And that's how they feel loved, di ba? You have to enter their world, no? And I think that's where the struggle is, Luis, di ba? Doon yung ibang magulang can show love by caring, pag-aalaga, pagpapaligo, pagpakain. Pero to do other things after that, yun na yung intentional talaga Kasi natural yung pagpaligo, pagpakain, di ba? Pero yung bibitawan mo yung ginagawa mo para magkaroon ka ng panahon dito sa bata at intentional ka nag-engage, kinakausap, tinuturuan. I think yun yung pinakamahirap na parte. No? Kaya yung iba naman pinapasa na lang sa yaya or sa teacher o dinadala sa eskwelahan. No? Pero totoo yan, napaka-importante po yung role ng magulang sa pagpapaaruga ng isang bata. And we cannot expect na maging maganda yung parang sana ganyan din yung anak ko pero ayaw mo naman umeffort, di ba? And I'm sure itong mga magulang na to na yung may mga anak na nagtatrabaho, umi-effort yan. Baka hinahatid sundo pa nila yan. Baka nga nakabantay pa sila doon. Diba? Yung hindi na sila nag-work kasi binabantayan nila yung anak nila. So, it's really it's a commitment talaga. No? It's a decision that you have to make. So, po yung sinabi, kanina Malu, yung sinabi ni, you mentioned, di ba, yung intentionality sa pagbibigay sa kanila ng trabaho, pag-i-effort ng mga parents, pero andun din yung intentionality na sinabi niya po na yung pagkakaroon ng safe place. Diba? Sa workplace. Kasi the Down syndromes are mostly vulnerable po sila diba? Yeah, so tama ka talagang... I also like the vision of Disapi, no? Kasi minsan ang tendency ng magulang is to just give, diba? Pero because of this program, they have opportunities to
to have that experience of working, it's profitable also. Kasi minsan ang tendency natin, di ba, bigyan mo na lang kung ano kailangan niya. Tuloy hindi nila na-experience what it means to earn. Di ba? Kaya minsan nagiging charity rather than profitable, di ba? Kailangan, ang tendency natin talaga, charity na lang. Bigay na lang ng bigay sa kanila. So, hindi nila na-learn, no? So, malapit na tayo matapos. Luis, what do you think parents should do para magampanan din nila, magawa rin nila yan para sa mga anak nila, na ma-encourage nila, ma-inspire nila anak nila magtrabaho, paano ba sinistimulate, paano ba minamanage yung time para mabigyan din nila magpag-ukulan din nila ng panahon ng anak nila to experience all of this working and whether it's a full-time or a part-time. Yeah, Luis. Siguro ang masasabi ko lang dito, kung nagagawa naman ng iba, ba't hindi mo magagawa? Kasi for example, I will mention the Shakey's again. Ang isa sa requirement nila, kailangan may kasama yung kailangan nandun yung parent. Pag nag-report for work yung bata, dapat yung magulang or yung what do you call this, guardian, dapat kasama ng bata. 'Di ba? So, nagagawa naman ng ibang magulang 'yan. So, ano yung impediment para hindi mo magawa, 'di ba? O hinahatid sa opisina, hinahatid sa sakayan, ganon. So, it's more of like gawin mo, do it kasi mahal mo yung anak mo and it's not really difficult actually, kung parang para sa akin kasi kung if it's coming out of love, kasi masaya ka na gagawin yun. Kasi lahat naman ng nakikita kong magulang na ginagawa nila sa anak nila yung paghahatid, pagsusundo, hindi naman problema sa kanila yun, kundi parang it's something they look forward to. For example, ako, pag may tatawagan ko yung susundo kay Adeline sa school, uwi ka na, ako na lang susundo sa anak ko. Bakit? Kasi gusto kong makita yung anak ko Di ba? Bakit? Mahal ko si Adeline kasi gusto ko siya makasama lagi. I think it all boils down to that na pag mahal mo, hindi yan problema. Hindi yan problema. It's will be love full of grace nga yan Ganon. So what's going to drive the parents to do that is the love and the joy, no? Meron kasing joy ka nararamdaman from doing that. So that will encourage you to keep doing it, no? Peggy? Tama po yan. Yung sinabi na yung love. Kasi talaga yung basic Like the thing that we are getting from the Lord, diba? Without the Lord's love, ang hirap din tayo Actually, lahat tayo nagdo-draw, diba? From the Lord's love para ma-share natin to ng tama. Yeah. Sige, so ngayon napag-usapan natin ng Panginoon, no, how important it is to put God in the center of our, sa ating pag-aaruga, napaka-importante, no. Luis, sa'yo, ikaw bilang Kristiyano and a parent of a child with Down syndrome, how important is putting God as you raise your children, as you raise Adeline Lois? Okay. Ganito, di ba kilala niyo si Mephibosheth? Si Mephibosheth is the brother of Jonathan, the son of King Saul, di ba? And then, di ba na during the war, namatay si Jonathan, best friend ni King David, wala na rin si Saul. Si Mephibosheth, he's lame. He's a PWD, di ba? Di ba PWD si Mephibosheth? Pero anong sabi ni King David? Nasaan si Mephibosheth? Siguraduhin nyo na si Mephibosheth, patuwing kakain ako, nandito yan sa lamesa ng hari, kasabay kong kakain yan. So that's something, di ba, na you're doing something for persons with disabilities. It's love, di ba? Ganon din dun sa
Ganon din dun sa mga miracles na ginawa ni Lord, di ba? Yung there's this lame na yung lumpo na tao na hindi siya makapunta dun sa Pool of Siloam kasi lumpo siya, di ba? Pero anong ginawa ni Lord sa kanya? Alam ko naman na imposible sa iyo na makapunta diyan kasi sabi nila pag gumalaw yung tubig, punta ka diyan, there's an angel, then gagaling ka. Alam naman ni Lord na hindi mo talaga magagawa yan. So ako na ang gagawa ng paraan para sa iyo. Para sa iyo. So, di ba, ginamot ni Lord yung ginamot ni Lord. Sige, pick up your mat and walk. Di ba? So, pinagaling niya. So, intentional, lahat yun intentional. Ginagawa ang paggawa ng mabuti. No? And also Peter, ginawa din ni Peter yan dun saan, I have no silver and gold, but in the name of Jesus Christ, he stand up. Di ba? Ganon. So, miracles. So, we're always looking for miracles and miracles. Talagang spectacular miracles. Pero if we will allow God to use us, na gamitin tayo to be more concerned about persons with Down syndrome or other persons with disability, we will see miracles upon miracles in our lives. Even tayo, hindi natin pwede sabihin na perfecto tayo. No? I heard that nung nabalita sa akin na may yung anak mo may Down syndrome, I was really devastated. Then this pastor friend of mine woke me up, he woke me up with one message. Bakit ganyan ang reaction mo sa anak mo? Bakit ganyan ang attitude mo sa anak mo? Do you look at yourself as perfect? I'm telling you, you are not perfect. You may be perfect physically, but emotionally, spiritually, intellectually, you have your own imperfections. Ganyan tayong mga tao. We are imperfect. So that out of the mercies of God, He sent the just for the unjust. Ipinadala niya yung anak niya who is perfect, without blemish, to make us perfect para maging perfect tayo. It's out of the mercies of God. So, ganon kahalaga. Kaya si Adeline, ba't ko namamahal ng ganon si Adeline? Me as a president of the SAPI, why am I giving my time, sometimes even my resources for these people? It's not me. It's because of the love of God that God has given me through His Son, Jesus Christ. Yan yun. Kaya nagagawa natin ng mga bagay na to. So, it's really possible. This is an imperfect world. You want this world to be perfect? Let Jesus be in your life. And He will make all perfect in this life. With that po, thank you for that encouragement po na let Jesus Christ reign po sa ating lahat para tayo ay gusto nating maging perfect. Gusto natin, we cannot be perfect but only the Lord po, Pero yun na, if we let Jesus, then everything else will be actually maganda sa ating buhay. With that, sorry po, dahil malalapit na tayong matapos. Sir Luis. If there is anyone kung meron pong nakikinig ngayon and gusto nyong ma-experience yung paano maging to be the parent that God wants you to be. And sabi nga ni Luis, we cannot do it, but through Christ we can. And if that's you at gusto, medyo siguro napapagod na kayo sa pag-aalaga, feeling nyo burden sila sa inyo. Pero ngayon siguro baka tinatanong kayo ng Panginoon kung handa na kayo isuko. Isuko niyo po lahat ng pinagdadanas ninyong kahirapan sa inyo. Probably raising your children with special needs at saka yung mga financial needs po ninyo. Sabayan niyo lang po ako sa prayer na to. Suko na po natin lahat yan sa Panginoong Jesus because we can't do it apart from Him. So Lord Jesus, forgive me Lord kung ako po ay umaangal at nagre-reklamo, Lord, sa hirap sa pagpapalaki ng pag-aalaga ng isang batang may Down syndrome. Sinusuko ko na po sa inyo, Panginoon. I surrender, Lord, all of these difficulties, Lord God. I surrender my child with special needs to you, Lord. Help me to become the mom, the father that you want me to be. And I now open my heart to you, Jesus, and receive you as my Lord and Savior. Kayo na po, Lord, ang mamuno sa aking buhay. Tulungan niyo po akong maging mabuting ina at ama sa batang
Yes, Lord. hinandog niyo po sa akin itong batang may Down syndrome, yung mga batang may mga special needs, Lord. Teach me, Lord, to follow you, to become the parent that you want me to be. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming Okay, salamat, maraming Luis. salamat. Thank you so much. Napakaganda ng iyong share at ang ganda-ganda po ng programa ng Down Syndrome Association. Luis, paano imbitahan niyo po sila kung meron pa kayong mga activities? At paano kayo kukontak? Meron tayong Happy Walk. Balik na uli yung Happy Walk, no, sa SMX sa February 26. Yan, no. After 2 years, balik na uli tayo. So, we hope to see you there, guys. You're all invited. Magpa-register po sa Down Syndrome Association of the Philippines. Punta lang kayo sa Facebook page ng DISAPI. Makikita niyo na lahat ng information doon. So, yun. Okay. At hope to see you sa Happy Walk, no? Sama-sama ulit tayo. Maraming salamat mga kaagapay sa pagkikinig. Ito po ang programang God is Able, Servisyong PWD. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa para sa mga Filipinong PWDs from Disability to possibility. God bless. Salamat po. God bless. God is able. From disability to possibility.